muling lumutang ang panawagang pagpapanagot sa mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project bunsod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila at mga karatig lugar. Pero mula nang pumutok ang issue, ilan na nga ba ang nakakasuhan? Ating himayin yan sa pagtutok ni Joseph Moro. Sa paglubog sa baha ng maraming lugar sa Metro Manila, lumutang ulit ang issue sa umunoy maanumalyang flood control projects at panawagan na may managot dito. Sigaw nga ng ilang natrap sa baha. Ang panawagan hindi raw lingid sa kaalaman ng opisina ng Ombudsman. We'd like to offer our thoughts, prayers to those who were affected by the floods yesterday. Dahil po sa nangyari kahapon, we see that the flood control structures that were supposed to protect our communities from the floods definitely did not work. Sa isang pulong dati ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa liderato ng Senado, hiniling niya na ang Ombudsman na ang mag-imbestiga ng lahat ng mga posibleng kaso kaugnay ng mga flood control project. Pero ilan na nga ba ang nakakasuhan ng Ombudsman simula nang pumutok ang issue sa flood control project noong nakaraang taon? Hinihingi pa namin ng listahan ng Ombudsman pero sa sariling pagtatala ng GMA News Research, as of July 2026, 45 na mga individual na ang nakakasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kasama na sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chair Saldi Co, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa 15 contractors na may pinakamalalaking nakuhang proyekto, 2 pa lamang ang may kaso. Ang St. Timothy Construction Corporation na mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya na nakakulong na at ang Sunwest Incorporated na umunoy kay Co. 35 na iba't ibang kaso yan ng plunder, indirect at direct bribery, graft pati ng money laundering. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nadagdagan yan ng isa pang kongresista. Si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na kinasuhan ng 9 na counts ng graft sa Sandigan Bayan nitong Agosto. May 7 pang mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa preliminary investigation na isang hakbang pa bago kasuhan, tulad ni dating House Speaker Martin Romualdez. 2 senador naman ang sumasailalim sa preliminary investigation, sina Senador Chis Escudero at Senador Joel Villanueva, samantalang sumasailalim sa fact-finding investigation si Senador Alan Peter Cayetano. The files of Senator Ping Lacson have been officially received by the Office of the Ombudsman and undergoing fact-finding. So there are certain things that the team deems necessary to verify and to complete para po mas cohesive yung theory natin. Kamakailan, ibinulgar ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang tungkol sa Leadership Fund. Ito yung alokasyon sa budget para sa priority infrastructure projects ng mga mambabatas. Interesado daw dito ang Ombudsman pero may kondisyon. The Ombudsman would like to see a very open and voluntary statement on his part without leaving out any details, no? Kasi nung nabanggit ni Ombudsman dati, yung statements ho ni former Secretary Bonoan seemed to skirt certain issues, certain personalities. Ang gusto natin mag-tell all. Hiningan pa namin ang pahayag ang kampo ni Bonoan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.